Hi po mga kabududong. Today is the morning, today is the good morning day, the new day. At dahil nga po para mga kabududong umaga na, dali-dali na nga po pala ako ditong lumabas. Para tignan ko nga po pala mga kabududong kung nandito na yung aming bangka. Ang aming bangka po kasi mga kabududong ay naglaot kagad. Hihintayin mo lang po ito ng mga ilang minuto lang. Habang maghihintay po tayo ay papakainin ko muna itong aming alagang ginahing baboy. Dito nga po pala mga kabududong daanan patungo sa aming inahing baboy. Ito na nga po pala mga kabududong ang view sa amin. So nakikita niyo naman masyado pa itong marumi. Ganito kasi mga kabududong sa amin. Kapag high tide, maglalakad nga po pala tayo mga kabududong ng ilang minuto lang. So narito na nga po pala tayo mga kabududong sa amin inahing baboy. Natusan na nga po pala ako dito mga kabududong ni nanay. Sinutusan nga po pala ako dito mga kabududong ni nanay na magkuskus na nangiyog. Ito nga po pala yung aming inahing baboy. So pinabilisan ko na nga po pala ito mga kabududong. Kukunin ko na nga po pala dito yung isa para gamitin para dagdagan po yun dahil kulang po yun pang pakain sa aming inahing baboy. Next naman pong gagawin natin ay kukuha tayo ng lalakyan. So tapos po ay babalatan na natin dito. Mga ilang minuto lang po ito ay tapos na kaagad ito. Pinabilisan ko na nga po pala dito para mabilis matapos. 15 minutes later. Habududong magbalat ng niyok. Chapter ko nga po palang magbalat dito ay pupunta na ako sa Dalampasigan para tignan ko nga po pala kung nandito na yung aming bangka. Sabi kasi ni nanay po, siya na lang daw magpapakain mga kabududong ng aming inahing baboy. Habang nagtingin-tingin po pala ako dito ay may napansin ako isang bata. Puntahan ko nga po pala ang bata na ito at tatanungin ko sana kung anong ginagawa niya dito. So dahil wala pa naman yung aming bangka, maghihintay pa naman tayo ng ilang minuto ay kinakailangan muna natin dito makipagkwentuhan pampalipas lang ng oras. Sa mga kabududong malapit na nga pala tayo sa kanya. So narito na nga po tayo mga kabududong sa kanya. Sabi ko nga po ay nagbablog pa ako kaya magkaway-kaway siya. At habang nga po mag-aantay tayo dito ng mga ilang minuto may napansin na para ako na nandito na po nga po pala yung aming bangka. So mga kabududong kinawag na nga po pala ako dito mga kabududong nalapitan ko na nga po pala ito mga kabududong. So ayun na nga po pala yung aming bangka. Maya-maya nga lang po pala tinatawag na nga po pala ako dito. So pupuntahan ko na nga po pala itong aming bangka mga kabududong. Papakita ko nga po pala sa inyo mga kabududong ang kanilang huli. So dito nga po pala mga kabududong, sa linalakaran ko nga po pala dito ay medyo lang mababaw. So dun nga po pala na part na yan banda sa amin bangka ay malalim na doon. So dito lang po banda ay lagpas tuhod ko lang ito. So nakikita niyo naman po yung dagat sa amin, napakalinaw at napakalinis. Walang kahit anong dumi po, mga kabududong. So narito na nga po pala tayo sa bangka namin mga kabududong. Hindi ko na nga po pala na videoan ang pag-akyat ko dito. So naku, nakikita niyo sa net na yan yung pompa nilang mga huli. Papakita ko mamaya sa inyo. So ito na nga po pala yung daungan at ang Dalampasigan sa amin kung nakikita niyo naman. Mga kabududong, so dun nga po pala mga kabududong sa net na yan dun po nakalagay yung kanilang mga huli na maliliit na isda o yung mga. So iniikot ko nga lang po pala dito yung cellphone. Ito nga po palang tao na ito yung bibili sa kanila ng mga isda. So kung nakikita niya sa net na yan po ang panilang mga sideline. May dala pa nga po pala siyang kape. Ito nga pong kape na ito binibigay niya sa naglaot. Napakabait naman ng tao na ito. So ito nga po pala yung kanilang mga sideline. Saring-saring mga isda na po yan, kasag, nandiyan na po lahat. At meron din mga isdang bisugo. Lahat po yan. Sariwang-sariwa pa po yan. So ito naman sa maliit na net na ito dito po nakalagay yung maliliit na mga alimasag o mga pasayan. So ito na nga po pala yung aming uulamin at yun nga po yung mga huli nilang hipon. Minsan nga po ay nakakadalawa silang styrofoam na ganyan. So nasa estimate ko po ay nasa 12 kilos ito. So ito na nga po mga kabududong ang hindi kong isda.
Magpapaksiw nga po pala tayo sa mangga. So nagsimula na nga po pala ako mga kabududong na malinis nito. 15 minutes later. Dito ang ginawa ay tinanggalan ko na ito ng mga himbes. Pinabilisan ko na nga po pala dito mga kabududong dahil para mabilis po matapos. Kasi po pag hindi ko ito pinabilisan ay matagal pa po ito matapos mga kabududong, mga ilang minuto ka. So patapos na nga po pala tayo dito mga kabududong, ilang isda na lang ito ating dilinisan. Mag-aantay lang tayo ng mga ilang minuto, maya tapos na nga po pala ito mga kabududong, kaya huwag kayong mainip po sana. Nanonood kayo, huwag po kayong mainip mga kabududong, malapit na nga po pala itong matapos. Dito nga po pala mga kabududong ay kumuha na nga po pala ako dito ng sile. Ito nga po pala yung sile. Hiningi ko lang nga po pala ito kay Lola kasi tanim po ito tito ni Lola. Kita niyo naman yung sili na mahahaba po ito, 3 piraso nga lang po ito mga kabududong. Siniwa-iwa ko na nga po pala ito mga kabududong na maliliit. Masunod ka na nga po pala dito ang ginawa ay iwain ko naman itong mamangga. So mga kabududong, hiwain ko nga lang po pala ito sa maliliit, pero kaya na rin po ang bahala kung anong gusto niyo. Pero po sa akin ay maliliit lang po yung gusto ko. Pero yung maganda talaga dito ay medyo malalaki para mabilis po siyang kunin at hindi masyadong madurog. Ito kasing mangga mga kabududong ay binigay lang po ito sa akin dahil galing pa po ito ng bukid. Kinuha po ito ng aking kapatid. So sa mga gusto nga po parang magkain ng mangga ay mag-comment na nga po kayo. Ito po sa aking channel o sa aking Facebook page. So isusunod ko na nga man pala mga kabududong itong pag-iiwan ng kamyas. Iwain lang po natin ito sa maliliit pero kaya nang bahala kung anong gusto nyo. Kasi pa ako sa dalawa ko lang po ito hinihiwa. Nasa inyo kasi yan mga kabududong kung anong gusto nyo hiwa. Pero sa akin ay 2 lang po yung hiwa kasi pinaksaw po ito sa mangga. Sinettle ko lang nga po pala ito sa size ng mangga rent na gagamitin dito. Kapapabilisan na nga po pala ito natin mga kabududong para mabilis po matapos. 1 eternity later. Malapit na pala ito matapos dahil kaunti na lang nga po pala nito. Susunod ka naman nga po pala dito ay hugasan ko naman. So dahil tapos na nga po pala mga kabududong ay hugasan naman natin ito. So inagasan ko na nga po pala ito mga kabududong. At isinip aside ko nga lang po ito mga kabududong. Ganito lang pala yung paglalagay ko nito. Kasi po para hindi dumikit yung isda po dito sa kawali. Pero sa inyo na kasi yan kung anong gusto nyo. Dito na panlagay kung gusto nyo bahit. So naglagay na nga po pala ako dito ng asin at saka isda na naman. Nilagyan ko na rin po pala ito ng alimasag at dito nga po pala ibinikinan ko na at pinigay ko na po pala yung mga mangga. Natapos na nga man po pala nito mga kabududong ay maglalagay na rin po ako dito ng dahon ng sibuyas. So kaya na rin pong bahala kung anong gusto nyo nilagay. So nagpapoy na nga po pala ako dito mga kabududong. Sa mga kabududong mag-aantay naman tayo ng mga ilang minuto. So ilang dito yung apoy para mabilis masunog yung kahoy. So mas maganda kasi mga kabududong pag malakas na yung apoy para nga po pala ito ng kurod. Talaga dito yung apoy sa isinala ko na nga po pala ito. Ito na ay luto na ito. So nagkulo-kulo na nga po pala ito. Pwede na nga po pala itong ulam kahit simpleng ulam na. Malapit na nga po pala ito maluto mga kabududong. Kaya kinuha ko na nga po pala ito mga kabududong dahil luto naman. So pwede na nga po pala ito pa mga kabududong. Paging ulam, simpleng ulam nga lang po pala ito mga kabududong. So masusunod ka naman nga po pala ay magluluto ako ng tinola. So nakikita niyo naman napakaganda niya at napakasarap. Next naman nga po natin gagawin ay maghuhugas tayo ng kaldero. So ito nga po pala yung hinuhugasan ko ay magtitinola po kasi kami. So ito na nga po pala ay linagyan ko na ito ng tubig at saka isasalang ko na rin po pala ito. Hintayin nga lang po natin itong mamulo at pagkakulo na nito ay pwede natin lagyan ito ng mga iba't ibang sangkap. Pero ayun na nga pong gagamitin ko dito. Kung alam po pala ako ng talbos ng kamote, kamyas. At yan lang po pala yung gagamitin ko dyan. Simpleng ulam nga lang po pala nga rin gagawin. Dahil dito nga po pala sa probinsya ay ganito lang po yun.
Galing po pala yan sa garden. O doon po yan galing sa bukid. Ito nga lang po pala ay kinukuha lang namin yan. Kinukuha lang namin yan. Pwede ka rin nga po pala magingin sa iyong kapitbahay kung may mga ganyan na tanim. Basta nga rin, simple nga lang po ito. Yan ang po, dalawa lang yun yung sangkap namin. Nalagyan ko lang yun ng kamyas. At saka talbos ng kamote. Pagkatapos na naman po pala nito na iwaiwain ko itong talbos ng kamote, ay susunod ko naman nga po pala dito yung kamyas. Iwaiwain ko nga na po pala ito sa dalawa. Pagkaiwaiwa ko na nga po pala sa dalawa, ilalagay ko na ito sa kaldero. So maya-maya lang po ay ilalagay ko na ito sa oras po na kumulo na yung tubig. So mag-aantay po tayo ng mga ilang minuto lang. A few moments later. Tips naman nga ni po natin gawin na ihugasan natin ito. So pagkatapos nga ni po natin itong hugasan ay dadalhin na natin dun sa ating kaldero na pinapakuluan natin ng tubig. So linagay ko na nga po pala dito yung kamyas. At pagkatapos naman nga ni po nito magkulo, ilalagay naman natin yung isda. Dahil hindi pa naman ito kumukulo, ay tinignan ko muna. So kumukulo na nga po pala dito, kaya linagay ko na yung isda. Pagkalagay na nga po pala natin ng isda, pwede na rin natin nga po ilagay yung talbos ng kamote. So linagay ko na nga po pala dito yung talbos ng kamote dahil kumukulo na naman, maghihintay naman tayo ng mga ilang minuto lang. So pagkatapos nga ni po nito ay pwede na rin nga ni po natin ditong haunin. Dito nga po. Naglagay na nga po pala ako dito ng asin at titimplahan ko na nga po pala ito. So kaya na nga po pala yung bahala kung gusto nyo maasim-asim, pero akin hindi na nga po pala ako gumagamit ng sinigang. Gusto ko nga lang po pala yung natural ng kamyas nga po pala yung pinakamaasim dito sa amin. Dahil luto na nga po pala ito ay maya-maya pwede na nga po pala ito natin haunin. So luto na nga po pala yung ating nilutong ulam. Tara po, kain po tayo. Ito na nga po pala yung ulam namin.